sa aking aral, ang mata ko'y mananal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paano masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano maging anak ni David ang Mesiyas? Ang nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mabiyayang tag-ulan po sa inyong lahat. Halos tapos na ang tag-init at ngayon ay sinisimula na ang tag-araw, ang tag-ulan. Lahat tayo'y mababasa at ito'y simbolo ng mga pagbabasbas ng Panginoon sa ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, kung sa unang pagbasa, si San Pablo ay sumulat sa kanyang disipulo na si Timoteo. At kung halimbawa ikaw si Timoteo, siguro kikiligin ka kung mababasa mo ang pahiwatig ng iyong guro sa iyo nung sabihin sa kanya, pinakamamahal kong Timoteo, sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Para bagang sinasalamin ni San Pablo kung ano ang nakita niya sa kanyang disipulong si Timoteo. Lubos siyang hinahangaan ito at nais siya itong ipagpatuloy at ipasa sa mga susunod pang henerasyon. Minamahal ko mga kapatid, hindi ba't ito ang pamana sa atin ng ating Panginoong Hesus? Kung sasalamin sa atin ang buhay na tinatahak natin ngayon, kung halimbawa susulat sa iyo ang Jesus Nazareno, ano kaya ang mababasa mo mula sa kanyang liham? Ito kaya ay liham ng paghanga, sapagkat ikaw bilang isang namamanuto, bilang isang deboto ng mahal na poon, ay ginagawa, humahalin tulad sa mga salita at kilos ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, alam naman natin nagaganap sa ating lipunan, maging sa ating buhay politika, parang dinadramahan na lamang tayo ng marami. Hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi na totoo. Hindi natin alam kung sino na sa kanila ang naglalabas ng katotohanan. Kaya bumabalik sila sa kasaysayan. Ano ba ang sinabi ng mga unang mga senador? Halimbawa, ano ba ang sinasabi ng batas? Ano ba ang nasa kasaysayan? Tayo ay magpaturo kung ano ang dumaan sa kasaysayan. Marahil minamahal ko mga kapatid, hindi lamang silang naroon sa itaas ang dapat na matuto. Tayo rin ay kinakailang matuto bilang mga Kristiyano. Ano ba ang sinabi ni David noong minsan siya'y nananalangin? Ano ba ang sinabi ni San Pablo sa kanyang estudyanteng si Timoteo? Ano ba ang sinasabi ng kasaysayan ng Pilipinas sa mga nangyayari sa atin ngayon? Ano ba ang kulang sa atin? Kaya nga sabi ni San Pablo, maraming mga nanlilinlang,
at patuloy silang manlilinlang at sa paglaon, sila rin ay lilinlangin. Kaya kaiingat tayo, minamahal ko mga kapatid. Sa mundong ito, marami ang manilinlang, marami ang manloloko, marami ang titingnan ang kasaysayan sa maling paraan at tila ililihis ang kasaysayan sa isang masamang kinabukasan. Kaya maging mapagmasid, maging mapanuri, tayo ay maging madasalin upang sa gayon ay hindi lamang maging mababaw ang pagtingin natin sa problema ng bayan o maging sa problema ng ating buhay pananampalataya. Tingnan nating mabuti sa kasaysayan ng mundo, sa kasaysayan kung paano niligtas ni Jesus ang mundo, kung paano siya nagpakilala sa atin, at kung paano siya kumilos sa bawat isa. Doon natin kilalanin ang kanyang presensya. Sa darating na linggo, minamahal ko mga kapatid, tayo ay magdiriwang ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay lagi natin tinatanggap sa tuwing tayo dadalo ng misa. Ano ang epekto ng pag-uwi natin sa katawan ni Kristo? Sa pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo, sa pagdinig natin ng kanyang mga salita, tayo ba ay binabago nito? Tayo binibigyan ng karunungan? Ikaw ba'y hindi nalilinlang ng mundong ito sapagkat ikaw ay ginagabayan ng kanyang salita at pinapalakas ang kanyang katawan at dugo? Ito ang hilingin natin sa ating mahal na Pong Hesus Nazareno na sa panahong ito ng panghihina ng ating lipunan, sa panghihina ng ating mga leader, sana po ang ating buhay kaluluwa ay patatagin ng ating mahal na Pong Hesus Nazareno upang kapag sumapit sa atin ang gulo, upang kapag tayo ay nilinlang ng mundo, madali nating mahanap at matutuklas kung ano ang totoo sa pagitan ng mga pagsisinungaling. Minamahal ko mga kapatid, ipahayag natin si Kristo na anak ng Diyos. Siyang ating Panginoon. Walang ibang Panginoong tatayo sa harap natin. Walang sino man ang pwedeng maging Panginoon upang ating paniwalaan sa mundong ito, kundi ang mahal na Panginoon Nazareno, ang kinikilala ni David na Panginoon ng kanyang Panginoon, na siyang anak ng Diyos. Huwag sanang matapos ang araw na ito, minamahal ko mga kadiboto, na hindi natin naipahayag si Jesus bilang ating Panginoon, ang anak ng Diyos. Sana hindi matapos ang araw na ito, na hindi natin naipahayag ang mabuting balita. Sana hindi matapos ang araw na ito na hindi natin sinalamin ano man ang narinig natin sa Ebanghelyo, ano man ang natutunan natin mula sa mga salita ni Jesus. Tayo ang sasalamin sa katotohanan, ikaw ang larawan ni Jesus sa mundo sapagkat ikaw ang tumatanggap ng kanyang katawan. Tayong lahat, ipapakilala natin si Jesus sa madla. Hindi ang kasinungalingan, hindi ang paglilinlang, hindi ang panloloko ng sinuman. Paninindigan natin, tatayuan natin bilang mga deboto ang katotohanang ipinapahayag ng mahal na Pong Jesus Nazareno. Amen.